kwento kayo na gusto nyo ma-feature dito, mag-message lang kayo sa aking Facebook page. Nasa description sa baba ang link. The Haunting Hunger. Sa maliit na liblib na nayon ng Lacan, na matatagpuan sa kaibuturan ng makakapal na kagubatan ng Pilipinas, mayroong isang nakakatakot na lihim na sumasalot sa komunidad sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga bulong ng isang masamang espiritu na kilala bilang aswang ay nagmumulto sa mga taga-nayon sa loob ng maraming siglo na nag-iiwan ng bakas ng kamatayan at pagkawasak. Ang nayon ng Lacan ay isang tahimik at mapayapang lugar hanggang sa pagdating ng isang misteryosong estranghero na nagngangalang Maria. Sa maitim na buhok at matangos na mga mata, tila nagdadala siya ng hangin ng panganib saan man siya magpunta. Nagbulungan ang mga taga-nayon, nag-iingat sa bagong dating na ito na tila bigla ang dumating. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa nayon. Ang mga alagang hayop ay nawala ng walang bakas, ang kanilang mga bangkay ay natagpuang putol-putol sa mga bukid. Ang mga taga-nayon ay natakot, nagkukulong sa kanilang mga sarili sa loob ng kanilang mga tahanan sa gabi, natatakot sa kung ano ang nakakubli sa kadiliman. Ang mga alingaw-ngaw ay kumalat na parang apoy sa buong nayon, bumulong ng mga kwento ng isang sinaunang sumpa na nangyari kay Lacan. Ang mga matatanda ay nagsalita tungkol sa isang masamang espiritu na kilala bilang ang aswang, isang demonyong kumakain ng laman na nambibiktima sa mga kaluluwa ng mga buhay. Binalaan nila ang mga taga-nayon na manatiling mapagbantay dahil ang aswang ay maaaring magkaroon ng maraming anyo na walang putol na naghahalo sa mga anino. Determinado na alisin sa kanilang nayon ang mapaminsalang puwersang ito, isang grupo ng maghihiting na taga-nayon ang pumunta sa kagubatan, armado ng mga sulo at sandata. Naghanap sila ng mataas at mababa, ang kanilang mga puso ay tumitibok ng takot habang sila ay nagsisilalim sa kadiliman. Ngunit ang aswang ay tuso, na tinatakasan ang kanilang pagkakahawak sa bawat pagliko. Habang pinagmamasdan ni Maria ang kaguluhan, isang masamang ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Sapagkat hindi siya ordinaryong taga-nayon, ngunit isang pagpapakita ng aswang mismo, na ipinadala upang puksain ang mga walang pag-aalinlangan ng mga naninirahan sa Lacan. Sa bawat pagdaan ng gabi, tumitindi ang kanyang kagutuman, na nagtutulak sa kanya na gumawa ng hindi masabi na mga karahasan. Dahil ang nayon ay nasa bingit ng pagkawasak, ang natitirang mga taga-nayon ay nagsama-sama upang harapin ang aswang minsan at magpakailanman. Gamit ang mga sinaunang incantation at pinagpalang anting-anting, naghanda sila para sa isang labanan na hindi katulad ng anumang naharap nila. Ang kapalaran ni Lacan ay nakabitin sa balanse habang sila ay nagmamartsa patungo sa puso ng kadiliman. Sa isang malinaw na malalim sa loob ng kagubatan, sa wakas ay nakaharap ng mga taga-nayon ang aswang. Si Maria ay nakatayo sa kanilang harapan, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa masamang saya habang siya ay naghahanda sa paghampas. Ngunit nanindigan ang mga taga-nayon, nanawagan sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno na tulungan sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Habang tumatagal ang labanan, nagsimulang matanto ng mga taga-nayon ang tunay na katangian ng kapangyarihan ng aswang. Ito ay umunlad sa takot at kaguluhan, na kumakain ng negativity na namumuo sa kanilang mga puso. Sa isang sandali ng kalinawan, naunawaan nila na ang tanging paraan upang talunin ang aswang ay ang pagsira sa siklo ng karahasan at puot na lumamon sa kanilang nayon. Sa isang huling pagkilos ng pagsuway, pinili ng mga taga-nayon ang kapatawaran kaysa paghihiganti, nag-aalok ng kamay ng kapayapaan sa aswang sa halip na isang talim ng paghihiganti. Nag-alinlangan si Maria, ang kanyang halimaw na anyo ay kumikislap, habang siya ay nagpupumiglas laban sa kadalisayan ng kanilang mga intensyon. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Sa isang nakakabinging dagundong, ang aswang ay nagpakawala ng huling hiyaw ng kawalan ng pag-asa, bago natunaw sa isang balahibo ng usok, naglaho sa eter. Ang mga taga-nayon ay nagmasid sa pagkamangha, habang ang kadiliman ay naalis mula sa kanilang nayon, ang sumpa ay nasira sa wakas. At nang sumiklab ang unang liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw, alam nila na sila ay nagwagi laban sa mga puwersa ng kasamaan. Ang nayon ng Lacan ay nabago magpakailanman ng mga pangyayaring naganap, ngunit ito ay naging mas malakas at mas nagkakaisa kaysa dati.
Ang kwento ng kanilang nakalulungkot na pagtatagpo sa aswang ay ipapasa sa mga henerasyon, isang paalala ng kapangyarihan ng katapangan, pakikiramay, at sakripisyo sa harap ng kadiliman. At kahit na ang alaala ng masa, pamagat, The Haunting of Balete Drive. Sa puso ng Maynila, nakatago sa karumal-dumal na Balete Drive, nakatayo ang isang lumang abandonadong mansyon na nababalot ng misteryo at kadiliman. Ang mga taga roon ay nagbulungan ng mga kwento tungkol sa isang sumpa na sumasalot sa mansyon, na nagbabala sa lahat ng nangahas na pumasok sa mga mapaghiganti na espiritu na gumagala sa mga bulwagan nito. Kabilang sa mga nag-aalinlangan ay si Gabriela, isang bata at ambisyosong mamamahayag na may pagkahilig sa pagbunyag ng katotohanan. Determinado na patunayan na mali ang mga pamahiin, nagsimula siya sa isang paglalakbay upang siya sa atin ang tunay na pinagmulan ng sumpa na bumabalot sa Balete Drive. Sa mas malalim na pagsilip ni Gabriela sa kasaysayan ng mansyon, natuklasan niya ang isang madilim na sikreto na ilang dekada nang nakabaon. Ang mansyon ay dating pagmamay-ari ng isang mayamang Espanyol na kolonisador na walang awa na ng api sa mga manggagawang Pilipino sa kanyang taniman. Ang mga espiritu ng mga nagdusa at namatay sa ilalim ng kanyang paghahari ay sinasabing nagmumulto sa mansyon na naghahanap ng paghihiganti sa mga taong lumabag sa kanilang lupain. Hindi napigilan ng mga nakakatakot na alamat, humingi ng tulong si Gabriela sa kanyang mga kaibigan, sina Mateo at Sofia, upang samahan siya sa isang ekspedisyon ng hating gabi sa mansyon. Nang tumawid sila sa threshold patungo sa nabubulok na lupain, sinalubong sila ng hindi makamundong lamig na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Umalingaw-ngaw ang mga bulong sa mga bakanting bulwagan, at sumasayaw ang mga anino sa mga dingding habang ang tatlo ay nakipagsapalaran pa sa gitna ng mansyon. Bigla silang dinaig ng takot habang bumababa ang temperatura, at isang boses na walang katawan ang bumulong sa kanilang mga pangalan sa dilim. Hindi napigilan ang takot, sumigaw si Sofia, na binasag ang nakakatakot na katahimikan na bumabalot sa kanila. Sa isang iglap, ang mga espiritu ng mansyon ay nagising, ang kanilang galit ay nagpakawala sa mga nanghihimasok na nangahas na guluhin ang kanilang walang hanggang pagkakatulog. Habang ang mga masasamang espiritu ay sumasara kina Gabriela, Mateo, at Sofia, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa anyo ng isang misteryosong matandang babae na nagpakita sa kanilang harapan. Sa isang nakakaalam ng ngiti, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang makapangyarihang salamangkero na nakatali sa mansyon ng sumpang sumasalot sa mga bulwagan nito. Ikinuwento ng shaman ang kalunos-lunos na kasaysayan ng mansyon at ang mga kalupitan na ginawa ng dating may-ari nito. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan upang alisin ang sumpa at patahimikin ang hindi mapakali na mga espiritu ay ang pagharap ang mga kasalanan ng nakaraan at humingi ng kapatawaran para sa mga kawalang katarungang nagawa. Determinado na putulin ang ikot ng pagdurusa at paghihiganti, sina Gabriela, Mateo, at Sofia ay nagsimula sa isang nakagigimbal na paglalakbay upang aklasin ang katotohanan sa likod ng sumpa at palayain ang mga espiritu mula sa kanilang pagdurusa. Sama-sama, hinarap nila ang kanilang pinakamalalim na takot at pinakamadilim na sikreto, na binubuksan ang mga misteryong nagbuklod sa mansyon sa kadiliman sa mahabang panahon. Sa pagbubukang liwayway sa Balete Drive, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumaba sa dating sinumpa na mansyon. Ang mga espiritu ng nakaraan ay sa wakas ay inilagay sa pamamahinga, ang kanilang mga paghihinagpis ay pinatahimik ng kapangyarihan ng pagpapatawad at pagtubos. Si Gabriela, Mateo, at Sofia ay lumabas mula sa mansyon na tuluyang binago ng kanilang pagtatagpo sa supernatural. Hindi na nakatali sa takot at pag-aalinlangan, dinala nila ang karunungan ng shaman at ang kaalaman na ang tunay na kakilakilabot ay hindi nakasalalay sa hindi alam, ngunit sa kadiliman na nananahan sa atin.